lahat ng awit sa mundo ay di kayang mailarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kaya mailarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad.
and storm comes on my way, even when a flood comes every day, I look up to the heavens, to Jesus, Savior, King. I lift my hands to Him on solid ground. In the day when I'm lonely and afraid, I will lay all my troubles in His name. I look up to the heavens, to Jesus, Savior, King. I lift my hands to Him on solid ground. In your presence, tears and fears will all be gone. In your presence, I am brave to overcome. In your presence, joy and peace for sure will be restored. And your love have set my feet on solid ground. When I walk on deep and troubled waters, I will never fear, for you were there. You were always there to lift me. When I call, you answer me. I lift my hands to you, my solid ground. In your presence, tears and fears will all be gone. In your presence, I am brave to overcome. In your presence, joy and sure will be restored. And your love have set my feet on solid ground. I'm not alone, I'm not alone. In your hands I feel secure. I'm not alone. You comfort me, tears and fears will all be gone. In your presence I am brave to overcome. In your presence joy and peace for sure will be restored. And your love have set my feet on solid ground. And your love have set my feet on solid ground. And your love have set my feet on solid ground. Hello. Good morning po sa ating lahat. Morning. I see new faces. I see old faces. Yung kumpare namin galing sa US, good morning po. Magandang araw po. Ayan. So, tayo pong lahat ay tumayo. We will read the Word of God. And I would like to welcome all of you po sa araw na to. I do believe you are all excited to praise and worship God sapagkat ang buhay po natin ay galing sa Diyos and God deserves the highest praise from us. Ano po? So we have to worship Him in spirit and in truth. So ang ating pong scripture for today ay nasa Psalms 103 verses 17 to 23.
English Standard Version. So magandang araw po. I am really excited to be with you. Ano? Pwede po, bago po natin basahin yung scripture natin, kindly look to the person to your right, your left, and say, good morning. Blessed Sunday po. It's a privilege to be in the sanctuary of God, praising God together with you. Amen. So we will start reading po sa Psalms 103, verses 17 to 22. Verse 17. But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting, on those who fear Him, and His righteousness to children's children. Verse 18. To those who keep His covenant and remember to do His commandments, the Lord has established His throne in the heavens, and His kingdom rules over all. Verse 20. Bless the Lord, O you His angels, you mighty ones who do His word, obeying the voice of His word. 21. Bless the Lord, all His host, His ministers who do His will. Verse 22. Bless the Lord, O you His angels, you mighty ones who do His word, obeying the voice of His word. Amen. May sasabihin po ako, no? Before pumunta po ako dito, I was contemplating, Lord, what will I say to your congregation? Alam nyo, yun ang sinabi niya sa akin. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are always new every morning. So what is the probability na mangyayari yon kung if there is no living God? If the God that we worship is not alive? Walang coincidence sa Panginoon, mga kapatid ko. So whenever you have problems, you can always come to Him because He knows the desires of our hearts. Amen? So let us bow our heads and pray. Lord, indeed, your steadfast love, Lord God, it never ceases. It has no ending. You are from everlasting to everlasting. Lord, thank you for this day, for the very breath that we have, for the very strength that we have. It is indeed a great privilege, Lord, to stand here in front of your congregation, to worship you, to praise you, to sing songs to you, Lord God. Just like the parables of the 10 virgins, Lord God. May we always be reminded that the privilege, the talents, the privilege that you have given to us, Lord God, the privilege, together with it, Lord, comes the responsibility. May we always treasure these gifts, these talents, Lord. So whenever our music ministers sing songs so that we may be drawn closer to you, may they be reminded, oh God, that the talents that they have come from you, Lord. And it is a privilege, Lord, that they receive this talent. Out of many people, you have given them this privilege, Lord. Also, we pray for the one who will share your word today. We pray for your strength. We pray for your wisdom. We pray that your Holy Spirit will cover him, Lord God, so that that person, our pastor, will be able to convey the word with its power and strength, so that lives will be touched and lives will be changed. Lord, the only reason why we are here today is to worship you. No other reason. The only purpose, Lord, is to meet you, to glorify you, to honor you, for you deserve it, Lord. Thank you for the love. Thank you for the grace. Thank you for the salvation. In Jesus' mighty name, this we ask and pray. Amen. Amen. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Amen. Let's give Him praise. Hallelujah. We will shout our praise to your Lord Jesus. As we sing. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you.
Sa iyo lamang lahat ng papuri, Panginoon. Sa iyo lamang lahat ng pagsamba, pagluwalhati sa inyong pangalan, Jesus. Salamat, Panginoon, sa malawak mong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong katwiran. Ngayon kami ay karapat-dapat sa inyong harapan. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa kabila ng aming karumihan, O Diyos, patuloy na niyakap mo kami at ginawa mo kaming karapat-dapat sa inyong harapan. Salamat, Panginoon Jesus. Purihin ka, O Diyos. Tingin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Pawiin mo ang pusong pagat, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Tingin mo, tingin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Pawiin mo ang pusong pagat, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami
church. Let us worship God. Let us praise Him. Hindi po tayo, we do not deserve to be called His children. But our Lord Jesus Christ died for us on the cross of Calvary. Now, God can call us His children. Diba? It's a great privilege to be with the King of Kings, with the Lord of Lords, to the one who gives us strength, to the one who provides all of our needs, financially, emotionally, physically, spiritually. He has remained faithful since the time that we were born. So it's just but proper that we have to worship Him. Let us use those hands to clap. Let us use those lips and mouth to bring glory to His name. For one day we will see Him. We will see Him face to face, and He will say, "Welcome, my good and faithful servant." Are we expecting those words from Him? Are we expecting those words from Him? That when we come face to face with our Lord, our God will say, "Welcome, my good and faithful servant." So it is a privilege whenever we gather to worship God and give our best. It doesn't matter whether you're old, whether you're young. What matters is that you always give your best to the one who created you. When He was there, hanging on the cross, the one thing that He had in His mind is His love for all of us. Napakalaking bagay ba that we open our mouths and worship God? Diba? It was intentional on His part. Although it was so painful during that day. During that moment, everybody left Him. But He remained faithful to His calling. He kept on praying for us. May we always be reminded of that scenario, that God died for all of us. God who became man and died for us because His love for us is beyond measure. For the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Amen and amen. So na-bless po ba kayo sa praise and worship? I do believe you have encountered the Holy Spirit and that you have a renewed sense of purpose when you come before the presence of God. So this time po, we will greet one another. Pero bago we start, kung meron pong mga first-timers after the greetings, you can go po doon you can meet our ushers so that they will talk to you, they will talk with you, and enlighten you regarding the Word of God, and that you will be recognized by them. Ano po? So, once again, let us greet one another with the love of the Lord. Amen. Napakaganda,
po'y mananalangin, let us commune with God. Let us communicate with Him as if God is near us. Because the reality is that the Holy Spirit is in us. Yun po ang realidad ng buhay. Buhay, it will never change. The Holy Spirit is in us. That is why, yung sinabi ko kanina, I was praying for something, and the same prayer, the same meditation na binigay sa akin ng Panginoon is the same scripture. Madalang po mangyari yon. Ay, matanda na, pero madalang po mangyari yon. The reality of God in our lives. So once again, let us bow our heads and pray. Panginoon, muli kami po'y nagpapasalamat. The one who created the heavens and the earth. The one who died for us. You called us your children. You called us your children, Lord God. We are yours, and the same thing is true. You are ours, Lord God. That will never change. You remain faithful. And as we give, may we always be reminded, ano man ang binigay namin sa inyo, Panginoon, ito po'y galing sa inyo rin. What can we give that you have not given? Ano po ang meron sa amin na hindi naman galing sa inyo? Lahat po, Panginoon, ay galing sa inyo. Sapagkat lahat ng magagandang bagay ay galing sa inyo. And your plan for us is to prosper us. Give us a better future, Lord God, so that we may do the things that are pleasing to you, that we may become part of your ministry here on earth, Lord God. Lord, I pray that whenever we give, Lord, may we always give from the heart, not from the pocket. For it is you, Lord God, who search the hidden thoughts of man. The heart, Lord, ay napakalangga. It matters over our pocket. The ability to produce wealth comes from you as well. The favor from our clients, from our employees, from our employers, come from you as well. So what can we give, Lord, that you have not given? As we give, Lord God, may we also be reminded of your project here on earth. Yung ating pong C127. Yung building, Panginoon, it is about to be erected. It is coming into fruition. Not because of our might, not because of our strength, but you have proven that you can do the impossible, O God. So we cannot outgive you, Lord. And we should be thankful. Salamat po for giving us the privilege to give. For by doing so, kami po'y nagiging parte ng pagpapalaganap ng iyong mga salita. And the lives of people will be changed through this giving. And we are now part of that burden, Lord. So once again, dear God, be glorified as we give. Be exalted as we give. And bless your children, Lord, because you said so. You are not a man that you should lie, nor the son of man that you should change your mind. Whatever you said, it will come to pass. And your promise for us is to prosper us and give us better future. Lord, tumatangan po kami doon sa mga salita mo at alam namin hindi mo babaliin ito sapagkat ikaw ay Diyos na tapat. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Be exalted sa mga tithes, sa mga offerings and sacrificial giving, Panginoon. May they be pleasing aroma into your presence. In the most mighty and precious name of our Lord Jesus Christ, this we ask and pray. Amen and amen. Give via online po, meron po tayong accounts. You can just look at the monitor po and you can give through online or via online po. Salamat po. And I do believe God will bless the works of your hands. Amen? So, ngayon po, meron pong audiovisual presentation, yung pong yaft natin.
Are you tired of the 8 to 5 weekday hustle? Do you feel like you're missing out on quality time with your family because you're forced to work overtime? You have put in long hours, and yet your salary isn't enough to pay for your bills and support your family. As young adults, we've all had those similar frustrations. We all dream big for our future and aspire growth and financial security. You might see yourself being your own boss or building your own business soon, but you just don't know how or where to begin. Well, this is a sign to take the step of faith. Young Adults Fellowship would like to invite you to our very first finance and business training this 22nd of February, 5 p.m. here at the CIY Main Sanctuary. Hi, I'm Brother Henry Supan, the Managing Consultant of Goal Business Management Services. One of our missions is to inspire young professionals to become entrepreneur. So we are making business model canvas, having a system on operations, strategies on marketing, staffing on admin and scoreboard and finances, proper management on their cash flow and incomes. So with that, we would like to invite all young professionals to join us in our business symposium entitled Startup from Vision to Victory, Arise and Build Your Dream Business. Don't miss this opportunity, Feb 22, 5 p.m., Christ in You Main. See you there. Amen. So, pwede po bang makita yung mga kamay ng mga young adults dito? Young adults po, huwag kayong mahiya. Kami po, young olds na. Amen. I started my business po noong 27 years old ako. So, sino po yung mga bata dito? Huwag po kang mahiya. You have to have your dreams and visions. So, sa February 22 po, from vision to victory, meron po kayong seminar dito. It will start at 5 p.m., February 22. Saan po? Sa CIY Sanctuary. Dito po. Ang guest speaker po natin, kakilala ko to dahil kabatch ko po to when we were sa elementary. Nakaklase ko rin po. So, engineer pala si Brad Henry Supan. Magaling po to, matagal na sa ganitong business. At marami po akong kakilala na sa kanya talaga nagpapaturo. So, you will learn from this, especially yung mga aspiring entrepreneurs. Amen. So, may registration fee po. Registration fee is 350 only. 350 only, and you will learn a lot of things. This will somehow improve your future. Okay po? So, once again po, yung mga toddlers po natin, yung mga toddlers, yung mga nanay, meron po tayong room dito. May space po tayo for your little ones. Yung pong toddlers room. Sa mga nursing parents po, and parents with children, 3 years old and below, don't worry, meron po silang monitor so that you can hear the Word of God. Okay? So, yun po, Sunday school available for kids, 4 years pala and older. So, where they will learn about God's Word in a fun and engaging way during the service. So, you can bring your children po dun sa Sunday school naman. Now it's our time to hear the Word of God, and I'm very much privileged na introduce yung ating speaker for today. Familiar po sa akin, familiar sa inyo, a woman of God and a knowledgeable woman of God as well. Brethren, introduce ko po sa inyo si Pastor Mirna David. Amen. Ay, Kalla, sorry for that. Thank you. Oh, David naman talaga ako. At naging kanlas ako sa asawa ko po. Ayan, no? Good morning! Napakaganda ng umagang ito. Siyempre, gusto kong i-welcome yung dati nating leader sa couples ministry, no? Ang aking kumare at kumpare, si Paring Ray, tsaka si Kumaring Juliet Lacson. Ayan. Hindi po sila tumatanda, yung mga naka-pitch, no? So, welcome back po, no? Sa tuwing uuwi sila ng Pilipinas, ay kasama natin sila dito. Hindi siguro alam ni Kumare na may natutunan po ako sa inyo bilang may asawa.
Kasi nung bago kaming may asawa po, pag may anak na kami noon, pag may conflict kaming mag-asawa, ay mga pakirot ko yata, opo, atin pong conflict ka rin may asawa. Pag may conflict po kami noon, hindi namin pinapaalam. Sinisikreto namin sa mga anak namin. Ayaw namin ipaalam, ayaw namin iparinig, no? Na hindi naman yung conflict na parang nagsasaksakan o nagbabatuhan. Basta conflict, ano po. Matagal din po yon. Pero nung narinig ko po sa kanila yung katotohanan na happiness, sabi nila yung conflict dapat ipinapaalam natin sa mga anak natin. Kasi ang reality yon, ang makikita nila, nare-resolve pala yung conflict ng mag-asawa. No? Hindi yung parang walang conflict, meron pala. Ang message doon yung palang mag-asawang Kristiyano, pag nagkaroon ng conflict, agad naaayos dahil kay Jesus. Amen? Kaya yun, Mars, simula nun, pag minsan tumatambay pa nga kami sa kwarto ni Jade, doon kami. Ginagawa niyong tambayan ng kwarto ko para mag-away kayo dito. Hindi naman po away na katulad ng unbelievers, no? Mga ano lang naman, minor, ano. So simula nun, hindi na po kami naglilihim sa aming mga anak. Kapag may mga conflict pong dumarating sa amin, at least nagkakaroon sila ng realization na, merong conflict. Pero pag si Jesus pala, ang center ng relationship, naaayos ang mga conflicts. Amen po? So, ngayon lang siguro nalaman ni Kumarin Juliet na natuto ako sa kanila. So, napag-usapan namin mag-asawa yun. Kung minsan kasi kahit pastor ka na, you need to learn from other people who experienced na nagbigay ng wisdom, no, sa buhay nila. So ako po, kahit pastor na, syempre, first time pong mag-asawa, hindi ko naman po alam yun. No? So, purihin ang Panginoon, glory to God. At ngayon po, ay bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Praise God. Okay, tayo po muna'y manalangin. And let us raise up our hands in the presence of the Lord. It is an act of humility, an act of surrender, and full of gratitude to what God had done in our lives. Thank you, Lord. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang umaga na binigay mo po sa aming lahat. Ikaw po ang siyang aming naging kalakasan, kasiglahan, at ikaw ang nagtagumpay sa aming mga buhay sapagkat nakapagpasya po kami na unahin ka sa araw na ito upang sambahin at bigyan ng karangalan sa amin pong mga buhay. We believed, oh God, it is your will for us to commune with you, to worship you, to glorify you in our lives. Kaya sa oras na to, patuloy ka pong manguna sa amin pong kalagitnaan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kahilingan, may kanya-kanyang pasasalamat. O God, alam po namin, patuloy mong tatanggapin ito at ipapahayag muli ang iyong kapangyarihan sa amin pong kalagitnaan. It is our ultimate desire, O God, that your name will be glorified and be exalted even as we listen to your words. Your word, O God, is life and spirit. And you will continue to empower us and to strengthen our faith so that we can continue to live a life pleasing to you. Be glorified, O God, as we listen to your words. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Sige po, malakas na palakpak para kay Jesus. No? So, nagpahinga muna ako ng kakapreach patungkol kay Nehemiah. Dito muna tayo, no? Kasi ito yung ang gusto ni Lord sa atin. Let faith arise. No? Kailangan pananampalataya ang tumayo, ang maghari sa ating mga puso. Siyempre, ang ating babasahin, ito ang pinakasikat na passage at favorite natin na passage sa salita ng ating Panginoon. Ito'y matatagpuan sa aklat ng Lucas, kabanatang 8, talatang 42 hanggang 48. Ayan, no? Nakasulat po dyan, sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabing 2 taong gulang,
2 taong gulang na ay naghihingalo. Habang naglalakad si Jesus patungo sa bahay ni Jairo, sinisiksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito ay ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ninuman. Naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, "Sino ang humawak sa damit ko?" Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, "Panginoon, napapaligiran po kayo at sinisiksik ng mga tao." Ngunit sinabi ni Jesus, "May humawak sa damit ko. Naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin." Nang malaman ng babae na hindi pala malilihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paanong siya'y agad na gumaling. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumayapa ka. Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Umuwi na ng mapayapa. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Let's see first the worst condition of the woman. First, it was a daily struggle. Araw-araw may struggle sa buhay niya. Maaaring sa atin, meron kayong struggle sa oras na ito. She was sick and bleeding for 12 years. May sakit siya at dinudugo sa loob ng 12 taon. It was very a hassle condition. Kapag ka nga lang dinudugo ng monthly period ang babae, napaka-hassle. How much more if she has been bleeding for long 12 years. Walang taon, walang araw na hindi siya dinudugo. Pakisabi, kahazel nga naman. Yan, di ba? It was an incurable disease. Karamdaman na walang lunas. Bakit? All her money was gone. Lahat ng pera niya ay naubos. Saan? Sa kakapagamot. No, lahat siguro mabalitaan niyang doktor, pag may pera ka, ay pupuntahan mo for the sake of being healed. No? Kasi yung pera mahahanap, yung kalusugan, kamatayan, hindi mo na mahahanap pag ikaw ay namatay. So she spent all her money just to be healed, to be cured. Pero naubos ang pera, no? Tapos hindi pa siya gumaling. Hindi ba napakasakit nun? Yung wala ka ng pera, tapos lumala pa yung sakit. No? Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, wag lang tayong bilis ng bilis. Maganda yung nagpo-post tayo, hindi ni-internalize natin. Kung ako kaya nasa kalagayan ng babaeng ito, ano kaya ang mararamdaman mo? Diba? Yung wala ka ng pera, may sakit ka pa. No? Buti na lang meron siyang pera, kaya lang ang masaklap, naubos ang kanyang pera. No? Baka meron sa atin dito, naubos din yung pera natin. Hindi naman siguro sakit ang gastusan, pero dahil sa pagmamalasakit mo, baka all your money gone. Baka naubusan ka ng pera. No? So she was outcasted. Kasi syempre, sa Old Testament, pag dinudugo ka, you are considered unclean. No? Kaya outcasted siya. She was considered unclean, marumi. Ang turing sa mga dinudugo. She was in a hopeless situation of her life. Dumating na ba kayo sa sitwasyon na naging hopeless ang inyong kalagayan? Naranasan nyo na ba yung feeling mo, wala na? Feeling mo, wala nang solusyon? Feeling mo, finished na? Diba? So, may mga taong nakakaranas ng ganyan.
Kaya lang yung iba hindi alam i-handle. Yung mga naglalasing, nagda-drugs, yung iba, worse, nagpapakamatay. Kapag ka nasa hopeless situation sila ng kanilang buhay. No? Pero dito, hindi naman niya kinitil ang kanyang buhay. Ang kalagayan niya ay napakatagal na. Makainip. Diba? Parang kailan kaya siya gagaling? Ang tagal naman itong sakit na to. Ang tagal naman itong kalagayan nito. Napakabigat ng kanyang sitwasyon. Napakabigat ng kanyang pinagdadaanan. Napakahirap. No? Hindi ganun kadali yung dinudugo ka maya't maya, araw-araw. No? Tapos, hindi lang 1 year, 12 years. At ang masaklap, nakakalungkot ang kanyang kalagayan. No? Kakalungkot yung kanyang sitwasyon. Then, nakakabahala. Bakit? Walang nangyayaring maganda sa buhay niya. Walang nangyayaring maganda sa sitwasyon niya. Una sa lahat kasi wala pa si Lord sa buhay niya eh. Hindi pa niya na-encounter ang Panginoon dito. Ano po? Kaya mas nakakabahala, nakakapanlumo ang kanyang kalagayan. No? At nakakapanghinayang. Bakit hindi nakakapanghinayang? No, nasayang ang 12 years. Wala siyang inatupag kundi tignan ang kanyang kalagayan. Kundi ubusin kung anong meron siya. No? So, baka sa ating mga buhay, marang hindi naman ganito katagal, baka meron tayong sitwasyon, napakatagal na, napakabigat, napakahirap, nakakalungkot na, nababahala ka na, nakakapanlumo, nanghihinayang ka. Alam niyo po, bilang mga anak ng Diyos, mas maganda ang kalagayan natin sa babaeng ito na inaagasan ng dugo. Bakit? Kasi tayo, kilala na natin ang Panginoon eh. May relasyon na tayo kay Jesus. Siya wala pa eh. Nawala. Kaya mas naramdaman niya yung matinding takot, matinding kawalan ng pag-asa, matinding pagkabahala, panlulumo, kasi hindi pa niya kilala si Jesus. No? Masyadong malayo ang kalagayan natin sa taong ito. No? So, how did it turn into a favorable condition? Yung kanyang kalagayan. Una, yung kanyang desire. Sabihin natin, desire. Hindi nawala ang kanyang pagnanasa. Alam niyo, may mga taong pag may sakit, matagal nang may sakit. Saan? Yung pamilya nag-e-effort na, gumagastos na. Tapos sabi niya, hey, na ako pahulo, pabren nyo na akong mati. Lakwan nyo na ako. Na ako sa sikaswan. Do you know how much hurt do you cause to your family? Kapag sinasabi mo yan sa pamilyang nagmamahal sa'yo, nagmamalasakit sa'yo, kung minsan talagang gumagawa sila ng paraan para mabigyan ka ng suporta, para mapagamot ka, mapakain ka, tapos sasabihin mo, pabrin nyo na ako, yung pakialaman, pabrin nyo na akong mati. Mga kapatid, nararagdagan po yung sakit. Alam ninyo, kahit hindi siya, like for example, your husband, your wife, or like for example, your children, kahit hindi sila ang nakakaramdam ng sakit, kahit hindi sila yung may sakit, pag naggagaganyan tayo, we are adding hurt doon sa emotion ng mahal natin sa buhay. Kaya tamo po sasabihan tang, pabra nyo na akong mati, nakpakialaman. Nakpahulo. Sayang laring pera yun. Sayang may effort yun, maggagaling. No? So, kahit na parang matitempt ka na gusto mong sabihin yan, because you feel unwell, no? You feel hopeless, no? Huwag kapatid, kasi pag may karamdaman sa loob ng pamilya, nandyan po yung emotional pain, whether you like it or not. May emotional pain. No? Meron din pong financial pain. No? Psychological pain. No? So, yung desire natin na magkaroon ng lunas, ay wag po nating iwawala. Lalo na mga anak na tayo ng Diyos. Amen?
Anak ka na ng Diyos. Hindi ka na katulad nung una na hindi mo kilala si Lord. Ngayon, kung hindi mo kilala si Lord, siguro kung gumaganyan-ganyan ka, parang pwede pang pagbigyan eh. Bakit? Kasi hindi mo kilala si Jesus eh. Pero pag kilala mo na si Jesus, no? Yung desire mo na makatanggap ng himala, kailangan itong nananatili sa puso natin. Because Jesus is a miracle-working God. Huh? So she had a desire to be healed. Meron siyang pagnanasa na talagang gumaling. Talagang proven kasi she spent all her money to be cured. Inubos niya talaga yung pera niya. She had a desire to feel light and comfort. No? She had a desire to be taken out from that worst status, no? To have a normal life. Kasi hindi na normal yung buhay niya. Lagi na lang nakakulong sa loob ng bahay. No? Nagtatago, may amoy, malansa. No? So, kaya hindi na lang siya lumalabas. Nagkaroon lang siya ng desire na lumabas when he heard about the Lord. No? She had a desire to start a new life. No, what about you? As a child of God, bilang isang may relasyon sa Panginoon, bilang isang mananampalataya na nakakilala sa Panginoon, what is your desire? What do you desire with your situation? With your condition? Hindi dapat mawala yan. Bakit? Kasi God answers and provides according to your desire. Kasi sabi ni Lord, no? Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. O kung wala kang desire, anong i-give ni Lord kahit mag-delight ka? Diba? Hanapin mo sa Diyos ang iyong kaligayahan at Kanyang ipagkakaloob ang mithiin ng puso mo. Kaya kahit anumang kalagayan natin, hindi magandang kalagayan, magandang kalagayan, ang buhay mo, hindi dapat nawawala yung desire natin para sa ikaaangat, ikagaganda, ikasusulong ng kalagayan na mayroon tayo ngayon. Amen? Itong message na to, hindi lang ito para sa mga punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng problema, hindi maganda ang sitwasyon, hindi maganda ang buhay. Alam mo ba, kahit maganda ang buhay mo ngayon, wala kang masyadong problema, para sa iyo pa rin ang message na to. Amen? Kasi alam mo, may iaangat pa yung buhay mo. Hindi pa tapos ang Diyos na pagpalain ang buhay mo, iangat ka ng iangat, payamanin ka ng payamanin, dahil marami ka pang gagawin sa kaharian ng ating Panginoon. Amen po? Kaya anuman ang kalagayan natin ngayon, this message is prepared for all of us. Kasi sa atin, because of Jesus, the best is yet to come. Amen po ba? Dahil kay Kristo. Kaya po, ano ba? No? What do you desire? What is your strong wish to do? Or to do, or to have something? Ano pa ba yung gusto mong gawin, no? Para sa Panginoon? Ano pa ba yung gusto mong matamasa o matanggap mula sa Panginoon? Is it healing? God will heal you. Only Jesus can heal you. Amen po ba? Kaya kahit wala kang sakit ngayon, in the future, na allowed man na nagkaroon ka ng sakit o karamdaman, syempre, nasa fallen body tayo, fallen world tayo, nasa katawan tayong nabubulok at nasisira, no? Hindi naman sinabi ni Lord dahil tinanggap mo siya, hindi ka na magkakasakit. No? Minsan inaalaw yan. So alam mo na ang Panginoon ang iyong kagalingan. Gusto mo ba ng good health? Kahit na umiinom tayo ng Java coffee, kahit na malusog yung iniinom natin, kinakain natin, healthy living tayo, alam po ninyo, ang Diyos pa rin ang magbibigay ng kalusugan sa bawat isa sa atin. Ano po? Kaya sa Kanya natin hinihingi yan.
Hindi ko umiinom ka na ng healthy drinks, kumakain ka na ng healthy food, nagva-vitamin ka. Hindi ka na magpipray na, Lord, palusugin mo po ang aking katawan. O kahit anong kinakain mong malusog na pagkain, nagpipray ka pa rin na ikaw ay bigyan ng kalusugan ng Panginoon at mahabang buhay. Amen po mga kapatid. So what do you desire? Is it deliverance? Matagal na ang aking mga anak noon, binerify ko ang kanilang salvation. Sabi ko, mga anak, tinanggap niyo na ba si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay ninyo? Yes, ma'am. Tapos, isang araw, tinanong ko rin yung isa kong anak, tinanggap niyo na ba si Lord? Yes, ma'am. Bakit, ma'am? May nagawa ba kami? Ganon yung tala. Bakit, ma'am? May nagawa? Hindi. Tinatanong ko lang. Wala naman. Do you have a problem with us, ma'am? Ganon ang tanong naman ako. May problema ka ba sa amin, ma? Wala. Sabi ko. Bine-verify ko lang. Sabi ko. Kasi mga anak, kung kayo may kahinaan, no? Siyempre, nagpapapray kayo. Ikaw, lalo na, Jay, lalaki ka kay daddy. Mag-open ka sa daddy mo. No? Sa akin, pwede rin. Pero kung meron kayong kahinaan, sabi ko, kung gusto nyong maalis yan, ang taong tunay na tumanggap kay Jesus, pinapalaya ni Jesus sa kanyang kahinaan. Bakit? Naranasan ko yun eh. Ako dating mapagmura. Kahit galit ako ngayon, nagmumura pa ba ako? Binago ako ng Panginoon. Dati akong sugarol. Grade 1 pa lang, sugarol na ako. Na-enjoy ko yun. Pero nung tinanggap ko si Jesus, mas masarap pala ang may Jesus sa puso kaysa sa pagsusugal. Kaya walang nagbawal sa akin na wala yung pagsusugal. At ang iba't iba pang mga pag-uugaling hindi maka-Diyos, pinalaya ako ng Panginoon. Dahil walang ibang makakapagpalaya sa atin maliban kay Jesus. Kaya kung meron tayong kahinaan na sinasabi natin, balik ng balik, yan na lang nang yan, i-verify natin yung pagtanggap natin kay Jesus. Kasi pag tinanggap mo si Jesus, kung ano yung mahirap alisin sa buhay natin. No? Si Dirko, nagpapastor na rin siya ngayon, no? Mangiinom din siya ng alak, almusal niya alak. Nung di pa niya tinanggap si Lord. Kaya nagka-hepatitis B siya, incurable hepatitis. Dilaw na siya. Nung binata siya, nakahiwalay na lahat ng kanyang gamit. Sabi ng doktor sa kanya, hindi ka pwedeng mag-asawa. Dahil mahahawa ang magiging asawa mo, ang mga anak mo mahahawa at walang gamot sa sakit mong yan. Saan niya nakuha? Almusal niya, gin. No? Gin, alak. Pero nung tinanggap niya si Jesus sa buhay niya, sabi niya, Lord, pagalingin mo po ako. Ipaglilingkod ko ang buong buhay ko sa iyo. Pagalingin mo po ako. To make the long story short, nakatanggap siya ng miracle at naging asawa pa niya ako. Siyempre, nung hepatitis B, buriyang kewari. Diyan pa namang matas ko faith eh. Kaya siguro abur yan eh. Masasabi ko, hindi ko siguro siya magugustuhan, no? Kasi hindi ganun kataas ang faith ko eh. Yung nagdidilaw na siya, dilaw ang mata, dilaw ang balat, no? Pero bakit ko siya nagustuhan? Kasi wala na siyang hepatitis. Siyempre, pag naging asawa mo, nagkasakit, tanggap mo na yun, nagpipray kayo, di ba? Pero yung mga ganon, para namang naubusan. Nagiging honest lang po ko sa inyo, no? Siyempre, pastor ka, kahit pastor ako, hindi kaya ng faith ko yun, di ba? Mangiinom, tapos may sakit. Pakakasalan ko ba yung ganyan? Hindi. Kaya nakuha niya yun sa bisyo di ba? Pero bakit nawala yung alak? Simula noon hanggang ngayon, hindi na siya tumitikim ng alak. Yung ang alak na kahit na 2% lang yung tatanggap kami ng red wine, di ba? May magre-regalo sa amin, red wine, tapos meron siyang 2%, 3%. Alam niyo, hindi namin iniinom yun. Commitment namin yun. Hindi naman kami nagja-judge sa iba. No? Maliit lang naman yung percentage ng alcohol na yon. Ako, ang point ko, nuko niyang bahin tao karakal na nahinom? Painuman kaya pangene? Hindi na. Di ba?
Doon siya nagkasakit eh. Kaya kahit na konting percentage lang, hindi namin iniinom. Bumibili ako ng red wine, 0%. No? Kasi doon siya nagkasakit eh. No po? So bakit kaya niyang hindi inumin yun? Kaya pag mga kapatid ko, nakita ko may mga ganon, ganyan. O tidir ko ako, minom, mabiyaya ako. O tidir ko naman sisindi. O tidir ko, gagawang king example. No? Ang question doon, baka hindi pa talaga tinanggap si Jesus sa puso ng taong ito, kaya nagagawa pa niya yung mga kahinaan na yon. I'm not saying that we are already perfect, but God is in the process of perfection. Dinideliver niya tayo sa anumang mga kahinaan natin. Kaya kung ano ba yung desire mo, gusto mong makalaya? Aba, si Kristo lang ang makakapagpalaya sa atin. Kailangan mo ng restoration, ng breakthrough, no? Sa finances, sa business, kailangan mo ng strength, ng comfort, ng success, no? Gusto mo ba ng asawa? Ayan, nilagay ko dyan. Pati yan, yung spouse, no? Yung papangasawa mo, hingin mo sa Panginoon. Kailangan mo ba ng shelter, bahay, sasakyan? Ano ba yung dinidesire ng puso mo? No? Huwag mong iwawala yan. At yung fulfillment ng iyong pangarap, good and godly relationship, to be used by God, to be a channel of blessing, to gain more wisdom. Ano ba? Tapos, nilagyan ko yan talaga ng, kakalimutan ko kanina. Kung, ewan ko, baka binura nila. Merong nakaano dyan. Sige, tuloy mo pa. Sige pa. Sige pa po. Sige pa po. Nawala. May linya yan, 2. Nilagyan ko ng 2 linya. Para saan yun? Baka meron kayong noble, godly, good desire na hindi ko nabanggit. Kayo na lang magsusulat doon sa blanco na nilagay ko dyan. No? Kaya huwag mong iwawala yan. Kasi according to your desire, God will answer you. No? Kaya kung marami kang desire, noble, godly, in the will of God, in the word of God, no? Maraming tutugunin na desire ang Panginoon sa buhay mo. Hindi lang need, kahit di mo kailangan. Kahit di mo kailangan, ibibigay yan ng ating Panginoon. Basta yan, makakabuti, mayap, makadyos, masanting, inganyawaran mo, kang ginu, ibiyano ng Lord din. Amen? So, ano yung pangalawa? Dapat meron kang determination. No? Determinasyon. She was so brave and courageous to get through and touch Jesus. Napaka-lakas niya. No? Bigla siya lumakas. Napakatapang niya para makalapit lang sa Panginoon. Bakit? Ang dami-daming tao no? Pwede siyang pintasan, pagsalitaan ng di maganda. No? Pwede siyang kung anong gawin sa kanya, kahit matapakan siya, kahit di siya makasingit, kahit gumagapang na lang siya, no rejection, no discrimination, no indifferences, no embarrassment from the crowd that could hinder her, nor stopped her in drawing near to Jesus. Walang anumang puwersa, walang sino man ang nakakahadlang sa kanya para makalapit sa Panginoon. Mayroon siyang determinasyon na makalapit sa Panginoon. Kahit mahirap, kahit parang napaka-imposible. Alam nyo, dapat meron din tayong determinasyon bilang mga anak ng Diyos. No? Yung pagsamba natin paglinggo, alam nyo yan, naging commitment ko kay Lord yan. Yung determinasyon. Dati kasi, nung di ko kilala si Lord, pag Sunday na, puro gimmick kami. I was just 16 years old. Every Sunday, gimmick. No? Walang alangpat ng gimmick yan. Pero nung tinanggap ko si Lord, kinat ko lahat ng gimmick. No? I'll see to it every Sunday. Kasi hinahanap ng puso ko no? Hinahanap ko ang Panginoon. So every Sunday, nasa church po ako. No? Sumasamba. No? Nagpupuri sa Panginoon. No? Wala na yung mga gimmick-gimmick na yan. Kaya pinipintasan ako ng mga barkada ko, mga kaibigan ko noon, persecute nila ako, ano raw nangyari sa akin. Ako yung promotor, ako yung initiator, akong bigla ang laging wala sa mga gimmick namin. At ako'y talagang pinersecute nila.
Pero yung iba, nag-a-attend na dito. No? Nakilala nila yung Panginoon. At ngayon, meron pa naman kaming communication. No? Ano po yung point? Diba, Sunday, a-attend ka ng church. Balo mo, mag-attend ka ng church. Kung kapila naman Sunday, makapibless na ka, bakit doon pa darating ng kamag-anak mo, kaibigan mo, tapos hindi ka naging determined na makapag-attend. Ay, ating biglang dinatang bisita. O temo takikigen church. Ay, palako na kami. Mare, pare, tara mag-church tapa mo kasi makakain na kami. O tapos ano mangyari? Kung kailan pa naman linggo, doon kay naantok. Kung kailan pa naman linggo, doon ka tinatamad. Kung kapilan pa naman linggo, doon ka nabibigatan. Kung kailan linggo, kung anong nararamdaman mo. Tapos, sige, tanapa mo sa sambang yan, tanapa mo munta church yan, kasi mabayat ko pakiramdam, masakit lang ang betis ko, may tutundo ko, matamad ko. Mga kapatid, be determined. Alam mo bang meron kang power? Meron kang authority? Mark 16:16-18, that in the name of Jesus, meron kang authority to cast out demons. Amen. Kaya ilaban mo ang relasyon mo sa Panginoon. Pag nararamdaman mo nang tinatamad ka, wala kang gana, nabibigatan ka, inaantok ka, tumayo ka, sabihin mo, in the name of Jesus, kawalan ng gana, lumayas ka. Kabigatan, katamaran, kawalan ng pagnanasa sa mga bagay patungkol sa Diyos. Mabating ka kaya, hanapin Madam Carmel. Mabating ka kaya in Jesus' name. Hindi yung, ay masakit ko, ay na ako pinag-church ngayon nakamako. Fight for your relationship with God. Amen? Ipaglaban mo si Jesus. Meron kang power, meron kang authority. Kailangan determined ka na makalapit ka sa Panginoon. Makapaglingkod ka sa Panginoon. You know, the enemy will do everything he can to stop you, to hinder you, not to worship God, not to commune with God, not to dwell in the presence of God, to deprive you of that blessings of being in the presence of God. Gagawin niyang lahat para hindi ka makapunta sa church, hindi ka maka-attend ng care group, ng Sunday service, ng midweek service, ng fasting. Every spiritual activity will be hindered by the devil for the sake of depriving you of God's blessings in His presence. Kaya, mo paano sigan? Kailangan you know the wiles and the schemes and the strategy of the enemy in your life. Be determined. No? I-rebuke mo siya. No? In Jesus' name, pagkaantok, lumayas ka. Kabigatan, lumayas ka. Bakit? O potang piyesta, birthday, kasaliya. O mabiya kang mabiya, kami tutundo. Excited ka, gumastos ka pa. Diba? Walang masama dyan. Diba? Walang masama. Kasi social obligation yan Para sa akin, social obligation dyan. Gagastos ka, bili ka ng gown mo, magpapa-makeup ka, 1,500, Bibili ka ng sapatos, regalo, Tapos medyo mainit pa dun sa pupuntahan mo, titiisin mo 5 oras, may gitata na kayang pawas, may lako naka-makeup, pero lago-lago ka pa rin. Okay lang naman. Wala namang masama doon. Dapat lang talaga. Ganon. What I'm trying to say, but when it comes to the things of God, we can easily set aside and make an excuses. But alam ko yun, ganyan din ako Sabi ko, na-realize ko lang, wapin na ako. Kaya pag nasa outreach ako, air continuous care ka rin. Andiyan dugo nga nakalisangan. Magmalan kong masalese for Jesus and to be an example to the leaders and workers in the church. Sabi ko, 1.5 hours mo naman ni Lord. Tiis ang kurgo dyan, manggitak-tak ko pawas. Tutulo ko pawas. It's good for my health. Magdilo na akong pabanglo na pa mong karakal pabang. Sige, pangkanita mo. Mabanglo ka. Uling po tang may pawas na ka. Maging maslam na kabaho ka nito. Tiyampe ka, dilo-dilo mo. Po, sa mga kapatid, be determined na magawa natin ang makalapit
kay Jesus. Ito, iba yung sitwasyon niya. Gumagapang lang siya. Maaaring tapak-tapak-tapakan pa siya. No? Pero determined po siya. And then, ano yung makita natin siya na, no? We can use for powerful words seen to her. Yung kanyang pasensya. Patience, no? Eagerness, talagang gustong-gusto niya na makalapit sa Panginoon. Perseverance, kapatid ng patience. And seriousness, kailangan dagdagan natin yung pagiging seryoso natin sa ating Panginoon. Ito kasi yung relasyon na hindi nawawalan ng kabuluhan. No? Ito yung, alam mo, ito yung pinakamasarap sa buhay ko, yung nakilala ko si Jesus. No? Na akong kaligaya. Alam ko, gano'n din naramdaman ninyo nung nakilala ninyo ang Panginoon. No? Kaya kahit anong pagsubok ang dumating, anong problemang dumating, para akong higante na kaya ko lahat yan because of Jesus. Ano? Mga kapatid, kaya pangatlo, nakita yung dependence on God. Nakita yung pagtitiwala sa Diyos. Despite all, she believed in Jesus. No, naniwala siya kay Jesus. She expected the best from Jesus. Ano yun? Yung kanyang kagalingan. Yun ang the best yung kagalingan niya. No? Yung kanyang kalayaan sa sitwasyon na to. She hoped in Jesus and she touched the Lord Jesus. No? Alam niyo, kahit na matagal na po yung mga sitwasyon ninyo, naranasan ninyo, maaaring nakaranas kayo ng failure, nakaranas kayo ng mga setbacks sa buhay po ninyo. Kahit matagal na yan, mga kapatid, huwag mong i-pattern yung future, yung present condition mo at yung future mo doon sa naranasan mong hindi maganda kahapon. Hindi ganun na naman ang iniisip mong mangyayari sa buhay mo. Kapag nakatingin ka kay Jesus, iba ang nakikita mo. Katulad ng babaeng ito. Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Ako ay gagaling. Amen? Pag naranasan mo ang presensya ni Jesus, tatanggap ka ng kagalingan, kaayusan, tagumpay, probisyon sa iyong buhay. Ano po? Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa. No? Hindi ko mo nangyari kahapon, hindi maganda. Dimbawa, hindi naging successful yung ginawa mo. Hindi naging successful kahapon, hindi ka na rin magiging successful ngayon. Never allow your failure to stop you to try again, to do it. No? Nandiyan naman po ang ating Panginoon. Maniwala ka kay Jesus. At gusto kong sabihin, kalimutan mo na ang lahat. Huwag lang si Jesus. Huwag mong kakalimutan ng Panginoon. Ang pagtitiwala mo sa Kanya, kahit ano pang hindi magandang naging karanasan mo sa nakaraan, kahit anong hindi magandang nangyari, no, doon sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo, no, huwag kang mawawalan ng pag-asa at huwag kang nakatingin doon sa nangyari yun. Ang tignan mo, ang kayang gawin ni Jesus sa buhay mo. Hindi puro ganun ang ipapahintulutan ni Lord sa atin. Tinuturuan tayo ng Panginoon, binibigyan tayo ng karunungan, no? At patuloy na ipaparanas ang kanyang kapangyarihan. She touched the Lord Jesus. Why? Dahil sa kanyang pananampalataya. Every time you let your faith arise, you are touching the heart of Jesus. Kapag ang nangunguna sa puso mo ay ang pananampalataya, nahihipo mo ang ating Panginoon. Kasi ang babaeng ito, kahit na hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus, kung di naman siya naniniwala, tatanggap ba siya ng himala? Hindi. O kahit nandito ka, kung puro pagdududa, ang nasa isip mo, tatanggap ba tayo ng himala? Hindi.
Kahit anong gawin natin, kahit gumapang pa tayo, lumundag, no? Kung anong pinaggagawa natin para makuha ang atensyon ng Panginoon, pag puro pagdududa, kawalan ng pag-asa, takot, pangamba, kalungkutan ang nasa puso natin, hindi tayo tatanggap mula sa Panginoon. Kaya lang niya na-touch talaga ang Panginoon kasi naniniwala siya, natatanggap siya mula sa ating Panginoon. And then, divine healing took place. Nangyari sa kanya ang himala ng kagalingan. Kung nangyari sa kanya yan, maniwala ka, mangyayari din sa'yo, sa buhay mo, ang inaasam-asam mo kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Anong nangyari? The bleeding had stopped. She was cleansed. Talagang nawala ang pagdurugoy. Kanyaman, yan ako daraya. Di ba tayo mga babae, pag tapos na yung menstruation natin, ang sarap ng pakiramdam. Maginhawa ang pakiramdam. This woman, maybe she felt 1,000 times. Di ba? Yung pakiramdam niya, kanyaman, Lord. Yan ako daraya, yan 12 years kong magkasakit. Alam nyo, kahit 12 years ka nang nahihirapan, in a blink of an eye, God can deliver you from that situation. Amen? Walang imposible sa Panginoon. Tumanggap siya ng kalinisan. She was healed and blessed. No, gumaling siya. At siya'y pinagpala ng Panginoon. She was given a new beginning. Siyempre, mendilo niya sigurado, may blast niya, may palagune. Ready na yung mag-obra. Ready na yung mag-recover. No, doon sa kanyang nawala, sa kanyang buhay. Then Jesus said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace." No? Ano sinabi ni Lord? Daughter, your faith. Hindi yung dahil tinatch siya. Hindi dahil gumapang siya. Oo, bunga ng faith yun. Pero ang nakikita ng Panginoon sa isang taong determinado, sa isang taong may pagnanasa, sa isang taong may gustong matanggap sa Kanya, ang tinitignan ng Panginoon, ang iyong pananampalatayang hindi natitinag. Kailangan pag may desire ka, meron ka ring pagtitiwala sa ating Panginoon. If you have faith in Jesus, if you believed in Jesus, syempre, divine healing will come to you. Di ba, Isaiah? By the stripes of Jesus, you are healed. No? God heals the brokenhearted. Whatever part of your body that is ill, God can cure it. No? Divine intervention can happen to you. Alam mo, kahit dumaan ka pa sa isang doktor na napakagaling. No? Yung doktor natin dito, si Dr. Dionisio, napakagaling na doktor by the grace of God. No? Kahit dumaan ka pa sa napakagaling na doktor, kung hindi ka pagagalingin ng Panginoon, hindi ka rin gagaling. Amen? No? So, ginagamit niya yung mga doktor para tayo'y pagalingin din ng Panginoon. Bakit? Kasi may mga taong minsan, talagang nagkukulangan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Pero ganun pa man, pagagalingin pa rin sila ng Panginoon dahil sa mga doktor na ginagamit niya para mapagaling ang tao. Hindi ba gracious si Lord? Di ba sa hospital, di naman lahat namamatay. Maraming gumaling sa karamdaman, di ba? Kahit wala silang faith kay Jesus. Ang faith nila nandoon sa doktor na ni-raise up ng ating Panginoon. Sino nagpagaling? Kahit gumaling sila, si Lord pa rin ang nagpagaling sa kanila. Amen! Kasi gracious ang Panginoon. Talagang healer ang ating Panginoon. So divine intervention can happen to you in a split of seconds. Gustong-gusto ko yan. In a split of seconds, He can turn it around. God can make it happen. Ito gusto ko rin in a blink of an eye, sa isang kisap mata. Lagi kong binabanggit yan. Divine provision will be an experience to you. God can overflow your empty jars. God can fill your empty pockets.
Kung lagi wala laman ang bulsa mo, pupunuin ni Lord ang bulsa mo. He is rich. He owns the earth and everything in it. He can fill and overflow your every empty vessel. Na po, kayang punuin niya ng Panginoon. Nando yung divine protection, divine promotion will take place in your life. Why? Because the Lord Jesus is a miracle working God. Salamat, meron tayong Jesus. Ano po? Tingnan natin yung mga ginawa niya. He changed water into wine at Cana. He healed the official's son. He healed the paralytic at Bethesda. He fed the 5,000 and more than 5,000. Jesus walked on the water and he stilled the storm. He healed the man blind from birth and he raised Lazarus from the dead. Ilang lamang po yan sa mga nagawa ng ating Panginoon noon. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang Panginoon. Hindi siya nagbabago. Siyang noon, ngayon, at magpakailanman. Kung ano man ang sitwasyon mo, kalagayan mo, nandyan lang ang Panginoon. Miracle happens to those who believed. Ang milagro ay nangyayari sa mga taong naniniwala. Hindi sa mga taong, gawa niya, agyo niya, atin pa kaya ang pag-asa kanyan? Malyariya pa yan? Masolusyonan niya pa yan? Ala na yata eh. Ay, ala na siguro. Ay, hindi po makakaranas ng himala ang mga taong ganyan ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Dapat, pag wala, may nakikita kang meron dahil kay Jesus. Dapat, kung mahirap, may nakikita kang madali dahil kay Jesus. Kung may nakikita kang imposible sa buhay mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa pag-aaral mo, sa personal mong buhay, dapat ang nakikita mo ay posible dahil kay Jesus. Yan ang pananampalataya. You let faith arise. Nag-uumpisa yan sa isip, sa puso. Lalabas yan sa bibig mo. At kapag diniklara mo ang pananampalataya. Sabi ng babae, mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. Ako'y gagaling. Nandun sa isip niya, sa puso niya, binigkas niya. Kailangan ang pananampalataya, binibigkas natin. Amen. Hindi yung kawalan ng pag-asa, sinasabi mo. No? Ay, ala na, makalunos ta, wala nang malyari kanyan. Ala na yung solusyon yan, ala na yung pakinabang yan, ala nang malyari kanyan. Huwag mong tuldukan ang iyong sitwasyon. Merong dat yan, kaya yan ng Panginoon. Palakpakan natin si Jesus. If you believe in Jesus, claim your miracle now. Bakit? Ano sabi ng Mark 11:24? Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Tayo po manalangin. Thank you, Lord. Let us close our eyes and bow our heads. Let us go to God in prayer. Ano man po ang inyong kalagayan, ano man ang dinidesire po ninyo kay Lord sa oras na ito, ipagtiwala mo sa Panginoon. Put them in the hands of the Lord. Ano man po yung concern po ninyo. Ano man po ang kalagayan ninyo ngayon. Ano man ang inyong sitwasyon. Learn to trust the Lord. And trust everything. Let faith arise in your heart. Ayan mong pananampalataya. Hindi siya nagbabago. Makapangyarihan ang ating Panginoon. Meron ka bang discouragement? Meron ka bang frustrations? Meron ka bang mga expectations sa buhay mo? May mga pangarap ka, hindi pa natutupad. May inaasam-asam ka, hindi mo pa tinatanggap. Sa oras na ito, ipagtiwala mo sa Panginoon. Kung sinasabi mo, Lord, I entrust into your hands these desires, itong mga pagnanasa na ito, for my family, for my personal life, for the ministry,
for the business, for the work. Kung ano man po yung undertakings po ninyo, nais mong ipagkatiwala kay Jesus. You want to entrust something in the hands of the Lord. Just raise your hands in the presence of the Lord. Sige po, ipagtiwala natin yan. At samahan po ninyo akong tumayo sa kanyang presensya habang umaawit ang ating mga musicians. Isa-isahin mong banggitin kay Lord yung mga desires ng puso mo. Habang umaawit, sa isip mo, sa puso mo, ibigay mo kay Lord yan. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms are a fortress for the weak. Let faith arise. Let faith arise. And I lift my hands to believe again. And you are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. You are faithful, God. Be still, there is a river that flows from Calvary's tree, a fountain for the thirsty, your grace that washes over me. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. So let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Ama, nakikita po ninyo ang panalangin ng bawat isa. Yung kanila pong mga pangarap, inaasam-asam na nais makita
spiritual life, sa kanyang ministry, sa kanyang family, sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, sa kanyang mga magulang, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang trabaho, sa kanyang negosyo, sa kanyang pang ibang personal concern na nasa kanyang isip, nasa kanyang puso, na nangangailangan po ng inyong himala. Lahat ng ito'y aming ipinagkakatiwala sa inyo. Kami po'y may pananampalataya na ikaw ang siyang katugunan sa bawat panalangin sa umagang ito. Hindi mo po bibiguin kung paanong hindi mo binugo ang babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. The same with your children, O God. Ikaw po ang katugunan. Ikaw po ang Diyos ng himala na gagawa, magpapala sa bawat panalangin ng iyong mga anak. Amin pong inaangkin ang katugunan, ang kagalingan, ang kalakasan, ang kasiglahan, ang mahabang buhay, ang pinagpalang buhay, pinagpalang trabaho, pinagpalang negosyo,